Hello mga boss, magandang araw. Nandito na naman tayo, nagbabalik. Ah, Bibigyan ko na naman kaya ng mga maintenance routine ng ating trabaho. So, medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng ating video at mga ginagawa dahil nga sa panahon natin ngayon na mayroong pandemic. So, saludo po ako sa lahat ng ating mga frontliner dito sa ating bansa. God bless po sa inyong lahat. Ganon din po sa ating mga Pilipino, sa ating mga kababayan, na sana po ay maging safe ang ating mga pang-araw-araw na ginagawa. Huwag niyo pong kakalimutan magsuot ng face mask kapag nasa labas. Ngayon may record din po natin yung face shield. Sa akin po kasi nandito lang ako sa barracks namin, so wala namang pasok, kaya hindi ko naman po dala yung aking face mask. Nandiyan lang din naman po yung face mask. So, kami naman sa aming kumpanya ay nagre-record kapag may trabaho, may pasok. Dahil Sunday po ngayon at walang pasok, holiday, pahinga ng mga tao, so sinasamantala natin na makapag-upload sa ating channel. So yun po, huwag po ninyong kakalimutan na mag-like, comment at mag-share. Siyempre, sagutin ko po yung inyong mga comment, lalong-lalo na po dun sa mga tatanong sa akin sa electrical aircon installation. So meron mga importante na dapat nalaman. So sinasabi ko nga po, yung unang pag-upload ko, merong nagko-comment, hindi po siya totally nagawa nung time na yun na maging kompleto dahil actual ko pong ginagawa na nag-iisa lang po ako na nag-install nung time na yun. So meron pong breaker yon nasa kabila. Yung grounding naman po, hindi na po namin na-record dahil meron naman po siyang grounding connection doon mismo sa may mismong breaker namin. So standard na lang po ng AC outlet yung ginawa ko. So pasensya na po dun sa mga tsaka note lang din po, lagi pong number 10, hindi po ako nagkakabit ng mas mababa sa number 10 or 12 na wire gauge. Totoo po yan, lagi pong number 10. Kung wala man pong number 10, number 12 po meron. So yun po, huwag pong kakalimutan, pindutin na ang notification bell, pindutin ang aking notification bell, subscribe, like, at saka syempre mag-comment po kayo at aking sasagutin lahat ng mga katanungan. So nandito po tayo ngayon, tuloy na po sa ating video yung ating daily maintenance routine. So ako po ay nagbibigay na pamamaraan o basic na pamamaraan sa pagiging isang technician. So kagaya po ng mga nauna ko, sinabi ko na isa-isa ko pong bibigyan ng isa-isa po ako mag-upload ng mga video tungkol po dun sa pagiging isang technician, kagaya po nitong mga hinahawakan po unit. So nandito po sa akin, sa likod ko. So yun po ang isa sa mga equipment, air compressor na ginagamit namin, isa sa mga mini-maintain namin dito sa aming planta. So ngayon po, pag-uusapan po natin yung change oil ng kanyang engine. So unang-una, kapag ganitong mga klaseng unit, so unang-una check po natin yung kulay ng compressor oil. So pangalawa, engine oil. Automatic na kailangan po natin palitan yung mga oil filter. So bakit meron po siyang compressor oil filter? So kaya po lang nabanggit ko sa last video na meron pong unit na meron tatlong air compressor oil filter. So itong airman po is isa lang.
At doon naman po sa mga nagtatanong sa akin tungkol dun sa mga ganitong unit, ang replacement po namin ng mga unit na to ay nanggagaling po mismo sa Airman at saka sa Atlas company. So kagaya din po ng sinabi ko, binanggit ko na kung wala po kaming stock o wala kaming available dito sa amin planta at hindi pa dumarating yung aming supply, naghahanap kami temporary ng replacement parts upang mabigyan namin ng tamang pag-change oil, dahil record po yung bawat running hour. Kung makapapansin po ninyo kapag nagre-reply ako sa mga sagot, meron akong RH. So yung RH po na yun po yung tinatawag na running hour. Yun po yung tinatakbo niya yung oras. Kailangan po yun, napaka-importante po nun. Doon po natin matidetect kung gano'n na po katagal o kalaki yung tinatakbo niya o gano'n na siya katagal ginagamit. So yun po yung mga palatandaan. Minsan meron po tayong subscriber na nanghingi sa akin ng payo tungkol po sa mga ganitong klaseng unit. So binigyan ko siya ng mga option para meron siyang idea na hindi naman siya basta-basta mapapasubo sa kanyang bibilin. So ako po ay isa sa nagbigay sa kanya ng pagkakataon na malinawan kung ano talaga yung tamang pag-check bago nyo bilhin yung isang unit. So magpapasalamat po at pinagkatiwalaan niyo ako, sir, sa ganong pagkakataon. So hindi ko lang po kayo pwedeng masipot dahil alam niyo naman po yung mga panahon natin ngayon, maraming protocol na pwede kang ma-quarantine. So yun lang po yung sinabi ko sa kanya. At magpapasalamat po ako at marami pong nanonood sa aking channel. Hindi man po lahat nagsusubscribe o nagla-like, salamat pa rin po, pinapanood niyo yung aking channel. So balik po tayo sa pag-change oil, no? Topic natin ay change oil. So kagaya po ng nabanggit ko, engine oil, compressor oil, oil filter. So kasama din po dyan yung pag-check ng diesel o fuel connection. So kapag nag-change oil po tayo, syempre lahat po yan tinitingnan. Kailangan nyo pong bisitahin lahat-lahat. Hindi po pag sinabing change oil, yun lang po yung gagalawin nyo. So mali. Kaya nga po kayo naging isang technician o yan yung po yung linya nyo, kailangan nyo pong bisitahin yung mga nakikita nyo na pwedeng maging sanhi bago nyo matapos yung inyong pag-change oil. So kasama din po dyan yung fuel connection. Ganun po yun. Yung mga fuel filter, tapos air filter. So check up po lahat yan. Ganun po yung tamang pag-check bago nyo po galawin yung isang unit. Bago nyo i-change oil, obserbahan po muna natin. So malinaw po, bago nyo po galawin, kailangan nyo pong obserbahan, tanungin ang history, ilan yung running hours, ano yung last change oil nya. So yun po yung ako po kasi kapag nag-change oil, minsan may mga unit kami na may maliit lang. So meron yung Atlas namin na 156 is pagka nag-drain ka ng engine oil at saka ng compressor oil ng 156 namin is nasa ilalim. So kagaya nito, papakita ko sa inyo itong video. Ganyan po yung ginagawa ko kapag kailangan namin na mag-change oil ng unit na to. So medyo matrabaho siya, hindi kagaya ng ibang unit na to na meron na siya nasa labas, mas madali mong pipihitin yung drain plug niya. So meron pong ganun. Kaya kailangan kapag naging technician kayo ng mga ganitong klaseng unit,
eh, kasama na po yung maligo kayo ng langis. Normal na po yun. Kasi may mga unit na ganito na nasa ilalim. Kailangan yung pumasok, kailangan yung tanggalin yung pinaka-drain plug yung nasa ilalim. May mga unit naman na nasa labas na pipihitin nyo na lang. Ipapakita ko po sa inyo yung mga ginagawa kong pag-change ng mga unit at ano-ano yung mga pagtingin kung gaano nakalapot, gaano nakaitim, at ano na yung kulay ng mga langis na pinapalitan natin. So napaka-importante po yung running hours kasi dun po tayo magbe-base. Yun po yung standard procedure ng change oil ng mga ganitong unit. Ano po? Ngayon po ipapakita ko sa inyo yung ginagawa ko pag mag-change oil. So ganito po yung umpisa kapag yung drain plug niya ay nasa ilalim. So ang kailangan mong gawin, pupunta po kayo dyan, yan. Nakikita nyo po yung ginagawa ko. Susutin nyo po yung ilalim para po mabuksan yung drain plug. Dahil nandyan po sa ilalim yung pinaka-drain ng engine at saka ng compressor oil drain. Nasa ilalim po. So yan pong unit niyan is Atlas 156, no? So lahat po ng 156 ay nasa ilalim yung mga drain plug niyan. Mula po sa engine side at saka sa compressor tank side. Nasa ilalim po parehas yan. So yun po yung minsan kailangan mong maligo ng langis dahil hindi po maiiwasan yan. Nangyayari po talaga yan kapag ganyan po yung gagawin nyo. Ayan po, nakikita nyo sa aking braso. Tapos ganito po, makikita nyo yan, kulay itim na po yung engine oil na yan. So napakalapot na po nyan. Hindi na po siya healthy sa makina. So kaya napaka-importante po nung may running hours dahil nakikita nyo yung takbo ng unit kung ilang running hours na siya. So gaya po ng binabanggit ko, ayan din po yung compressor oil nya. So kapag ganyan na po yung kulay ng compressor, sunog na po, hindi na po siya maganda. So kailangan na pong i-change oil o palitan. At makikita nyo na iba na yung kulay. Ito naman po na pinapakita ko, ito po yung air oil separator dun sa receiver tank. So meron po yan filter. Yan po yung tinatawag na air oil separator. Yan po yung pinakaloob ng tangke. So ganyan po ako kung mag change oil. Ito naman po yung sinasabi ko na meron tatlong compressor oil filter. Ito po yung unit ng Atlas 377. Yan po. Ganyan po ang ginagawa ko. Tinatandaan ko, nilalagyan ko po ng marking para po hindi po mawala. Ayun po yung air oil separator na pinagpalitan ko. Luma po yun. Yan po yung tatlo. Compressor oil filter po yan. Yung tatlo na yan. So original parts po yan. So lahat po ng parts namin nanggagaling po sa mismong Atlas company. At saka yung airman namin, ganun din po. So in case of emergency po, kapag kami ay nagseserbisyo sa mga site at wala kaming madala, wala kaming nadalang replacement, so naghahanap kami sa mga tindahan para makagkaroon ng replacement. Ang ginagawa ko po, sinusukot ko po yung inside diameter ng butas na yan. So ganun po yung ginagawa ko. Yan po yung engine oil filter ng Atlas. So pinapakita ko po rito yung pag-change oil. Ano po, topic po natin is change oil ng ganitong unit. So ang hawak ko po Airman at saka Atlas Capco. So meron din po kaming Soler. Yun po yung dalawang unit namin. Pinakamarami po namin is Atlas at saka Airman. So common po kami na nag-PPMS ng mga unit na yan. So yan po, base po to sa aking nagiging trabaho at nagiging serbisyo sa mga site. Ganyan po ang ginagawa ko, routine.
So aware lang po kayo na wag kayong masyadong magmagaling sa ganitong klaseng makina. Kung kayo po ay may experience at may idea, maging handa lang po kayo lagi at maging mapagmasid kapag kayo ay may maintenance ng ganitong klaseng unit, kasi meron po kayong matutuklasan na hindi magandang tunog minsan pag-aaralan nyo kung saan nanggagaling yung tunog. Lalong-lalo na po yung sa bago namin, medyo naninibago po yung ibang technician namin, yung ibang dahil po may kakaibang tunog. So ayan po mga boss, pinapakita ko po sa inyo yung paraan ng pag-change oil, no? So, basic po, ganyan po yung ginagawa normally sa mga ganitong klaseng unit. Sunod po, ganun din po yung sa mga sasakyan. Ang pagkakaiba lang minsan kapag yung mga mekaniko na-encounter nila yung mga unit na ganito, dahil yung mga makina po nito ay hindi po basta-basta, at nagtataka sila kung bakit meron siyang dalawang air filter. So minsan po, kahit po yung pinakamagagaling na mekaniko, naninibago po sila kapag hindi po sila nakakakita ng ganitong klaseng unit. Kaya hindi po nila masyadong kabisado yung laman. Nilinawin ko lang po, kami naman po ay hindi mekaniko. Ang trabaho ko po ay technician. Pero dahil ako po ay isang technician at allowed kami na pakialaman o galawin yung mga ganitong unit, at kaming maintenance dito sa aming planta ang nagre-require na mag-observe, magtanggal, mag-change oil, mag-check, mag-monitor ng mga unit na pa. So hindi po siya biro. Kung sa totoong gagalawin mo, maninibago ka po, kung ikaw po mekaniko, hindi nyo po gagalawin basta-basta yung ganitong klaseng unit. Unang-una po yung Atlas namin, 156, meron siyang makina ng Cummins. Meron din isa na parang natatandaan ko nung tinanong namin sa mekaniko is may part ng Mercedes-Benz engine. So nililinaw ko po sa inyo, ganito po yan, yung mga unit po na to ng Atlas, made siya ng Germany, parang ganun. So binubuo lang siya, ang pagkakalam ko binubuo lang siya sa China, pero yung lahat po ng parts nito ay nanggagaling ng Germany. Yung Airman naman po ay sa Japan gawa. So made in Japan po yan. Makikita niyo po sa aming mga video, gawa po siya sa mismong Japan. So yung mga distributor namin at saka yung mga kumpanya niya ng Airman ay nagpupunta rito upang magbigay sa amin ng impormasyon at mag-seminar kung ano yung mga posibilidad na pwedeng huwag galawin. So ganun po kami, ganun din po yung pinapayo namin sa aming mga operator, mga site technician. Ibinabahagi namin sa kanila yung mga binibigay sa amin na impormasyon na galing sa main distributor namin. So ganun po. Malaking tulong po sa amin yung mga ibinabahagi ng mga may-ari ng mga unit ng mga kumpanya na yan, dahil ako sa totoo lang po, hindi man po ako mekaniko, pero nagagawa po namin bigyan na tamang procedure at inaalam namin kung ano talaga yung nagiging pagbabago ng isang unit na ganito. So sabi nga, kapag yung pakiramdam mo at yan yung laging hawak mo, so meron kang mararamdaman na kakaiba kapag yung unit na hawak mo na hindi normal yung tunog. Ganun din po yung mga mekaniko.
So yung talagang mga mekaniko na hindi talaga nagiging pasaway, so ganun. May mga hindi ko naman lalahatin, may mga gagaling talagang mekaniko kasi may mga mekaniko naman na gusto lang kumita. So kami naman, ako bilang isang technician, so kabisado namin yung tunog ng isang makina na kagaya nito, dahil po yung iniingatan namin dito yung screw compressor na nandyan kasama sa loob. Meron pong special na kasama yan sa makina, yun po yung screw compressor. So yung pong engine na yan, may nakadikit po dyan na sa may may coupling, tapos yun po yung natawag na rubber coupling. So nakapagpalit na po kami noon sa Atlas namin. Hindi po basta-basta yung pagpapalit ng ganong parts. So yun po yung binabantayan namin dyan na huwag masira. Kapag yung unit po namin may naramdaman kaming kakaiba, may nagbabago, so inaalam po namin yun, dinedetect po namin yun upang hindi lumaki yung problema ng unit na hawak namin. So may nagtatanong naman po, sasagutin ko yung nag-comment sa akin, comment section. So ang tanong niya, ano yung magandang gawin, sabi niya, kapag yung unit na compressor ay lumalakas, humihina. So ito po yung may bibigay kong sagot sa inyo, base po dun sa itinuro sa amin at base po dun sa binigay informasyon ng mismo mga may-ari na mismo kumpanya niya. Ang dahilan po, kapag yung unit natin ay humihina o lumalakas, unang-una, check nyo po yung haba ng inyong hose. So, ang allowed lang kasi ng isang unit na ng ganitong compressor, lalo na kapag 390, ang capacity niya is 315 CFM, cubic feet meter. So, meron siyang 90 meters na hose na haba. Hanggang dun lang po yung record niya. Kapag slope po o napaka-vertical po yung hose na yan at dugtong-dugtong, pwede pong mangyari yung sinasabi nyo na humihina siya, magbigay ng hangin at lumalakas. Dahil po yan sa mga leakage o air leakage sa mga dugtungan. Pero kung buo naman po yung inyong hose at lumagpas kayo ng 90 meters at naka-vertical o naka-slope kayo na sobrang haba, may tendency din po na lalakas, hihina. Yun po yung pangalawa. Pangatlo, pwedeng yung unit nyo humihingi na ng PMS dahil meron nang nagka-clog. So double check po natin isa-isa, tingnan po natin yung running hours para malaman natin kung bakit siya humihina o lumalakas. Kami naman po, base sa aming experience nung makita ko na ganon, dahil napakataas nung pinunta namin, taas nung hose, so 120 meters, more than siguro yung hose. Nakita namin yung supply niya bumababa talaga. Pagka may time na tumataas, may time na yung supply mababa, yung air load niya. So nobserbahan ko at kapag yung RPM ng isang unit na ganito hindi sumasabay sa takbo ng bigay na hangin, so bumababa po yung makina. So pwede pong mamatay yung makina dahil po dun sa hindi nagtutugma yung RPM, yung speed niya tsaka yung load hindi po parehas. So kapag yung load mo napakataas, tapos hindi pa makasabay yung makina dahil
parang nabubulunan. So isa yon sa mga nagiging dahilan kung bakit humihina o naglolo yung inyong makina, yung sinasabi niyong lumalakas, humihina. Pang-apat, may tendency kasi na wag nito. Meron kasi na makikita ka kung maobserbahan mo yung unit na hinahawakan mo ay tawag nito yung engine speed niya, yung rad. So pwede nyo pong tingnan, no, sa may governor, kumbaga yung sasakyan sa may silinyador. Ang ginagawa po namin doon nung time na mag-observe ako, nakita ko yun na yung RPM niya is bumaba, pero yung makina hindi niya masabayan. So kulang yung ginawa ko, nag-adjust kami ng speed kasi para mahabol nung RPM yung speed ng makina. Mahabol ng makina yung RPM na, kasi yung speed naglolo. So yung RPM niya mataas. So nangyayari, kusang mamamatay kasi hindi parehas yung takbo. So ganun po, parang yun po yung nakita ko na so 2 times na kaming naka-encounter ng ganun. Yung RPM mataas, yung makina kapag nagload lumalakas, tapos biglang hihina, maglo-low. So mamamatay siya pagka tinuloy mo yung pagbaba. So yun. Ang ginawa ko, dahil yung speed niya para pumantay, may standard level kasi yung so kailangan mo na sundin yung mismong rule. Ganun lang. Meron kang tawag nito speed, kailangan yung speed mo is papantay dun sa RPM. Hindi kailangan may iwan yung isa, kailangan sabay siya. Titingnan na yung RPM mo at saka yung speed mo magkaparehas, kasi hindi siya sumasabay sa takbo kapag maglo-load ka. So yun po yung isa sa mga nakita ko na inobserbahan namin. So meron po kaming 2 unit na ganun. Ang ginawa ko, tingin ako ng manual niya. May mga manual naman po yan. So yun po pala yung isa sa unang-unan yung pagbabasihan. Kung meron pong manual, mas maganda po kasi doon nyo po makikita yung standard na operation at saka maintenance procedure, yung basic. Yun po yung aming sinundan. So kapag naintindihan mo yung ganung way, mas madali nyo pong makikita kung bakit nagkakaroon ng problema. Sabi ko nga, kapag technician po kayo at aware po kayo sa ganitong klaseng trabaho, at yun po yung lagi nyong ginagawa, so yung mindset at saka yung pakiramdam nyo matalas sa hinahawakan yung unit. Meron din siguro ng mga technician na talagang sabihin na natin kulang pa yung kanilang kaalaman sa mga ganito, kasi minsan kung iisipin mo nga naman, kapag marami kang ginagawa, mahirap siyang intindihin. So sa akin, dahil ito yung ibinigay na trabaho sa akin, so isinapuso natin, inaral natin yun. May mga manual po yan, may mga basic, may mga standard na pamamaraan. So kailangan mong tingnan. Kaya kami pagka nagpapadala ng unit sa mga aming site, nagbibigay kami ng manual procedure. So kahit photocopy lang, meron po yan. Kasi po, meron kaming mga site technician. So salamat ako dahil andyan yung aming mga site technician na nag-train dito sa amin. So yan po yung aming mga partner sa mga projects. So hindi ko, kagaya po ngayon, hindi kami makaluwas, hindi kami makapag-service, maintenance dahil sa panahon natin ngayon mahirap. So nagpapasalamat po kami at nandyan po yung aming mga site technician. Although yung iba hindi pa siya ganun kabihasa, pero siguro darating yung time maintindihan talaga nila yung trabaho nila. So
salamat kami at God bless sa aming mga technician na nasa site. Lahat naman po ay napag-aaralan. So yun po, ako po kasi pagiging isang technician o ganitong klaseng trabaho, kailangan mong bigyan ng pansin dahil hindi po siya ordinary na pag may problema titingnan mo na lang. So hindi po, kailangan nyo po ng idea sa ganitong klaseng trabaho kasi hindi naman po siya yung biro. Ako po pag umikot so nag-service maintenance kami, so unang-una kong tinitingnan bago po namin gano'n. So unti-unti naman po namin inoobserbahan para malaman namin kung ano talaga yung kanyang sira. Gaya po ng nabanggit ko, yan po yung tamang pamamaraan o pagiging pagme-maintain na ng ganitong unit. So una yung yan kagaya itong binabahagi ko sa inyo, yung pag-change oil. So meron pa akong mga susunod sa inyo ibibigay na mga detalye o mga pamamaraan na basic routine ng isang technician. So mga boss, hanggang dito muna at hanggang sa mga susunod, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-subscribe sa aking channel para po update kayo sa aking i-upload na video. So salamat po, maraming salamat sa lahat. God bless. Sana po nagustuhan niyo ang aking video at hanggang sa mga susunod na aking upload. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, like, comment at share upang palagi kayo mag-notify sa aking channel. Maraming salamat po.